A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunay nga po na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko at mga kaibigan na sa aming mga giliw na mga taga-subaybay, ay mini-welcome po namin kayo sa Kape Talakayan. At sa lahat ng mga kapatid ko na nasa ibang dako ng mundo, ay binabati namin kayo ng pambati ng lahat ng mga anbiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. At isang magandang hapon sa oras po dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Mga kapatid, mga kaibigan, ang aming pong gagawing paglalahad ng ating pong kapatid na si Ka Rashid Endasan ay patungkol sa isang tema na masasabi natin hindi tinuturo ng mga mangangaral o mga ngaral na Kristiyano puno patungkol sa sinasaad ng Biblia. Ano ho ba ito? Mamaya, pakinggan niyo po kung ano pong exposition. Ang ating pong tatalakay paksa, ano ho ba ang pagiging kwalifikasyon? O ano po ba yung dapat gawin ng isang nagpapakilala ng Kristiyano ayon sa Biblia? At tatalakayin din po natin na ano nga ba ang pagkakaiba ng Kristo ng Quran sa Kristo ho ng Biblia. Tandaan niyo po mga kapatid, merong dalawang talata sa Biblia at most especially sa Bagong Tipan, nag-affirm ang salitang Kristiyano. Halimbawa po, sa Gawa, sa talata po ay 11, o sa kapitulo po ay 11, ang mga talata po ay 26. At nang siya'y kaniyang nasumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari sa buong isang taon, sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. At sa unang Pedro, sa kapitulo po ay 4, ang mga talata o ay 16, ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung ang isang tao ay magbata, gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya kung hindi luwalhati ng Diyos sa pangalan ito. Tandaan niyo ho, 2 talata sa Bagong Tipan, ginamit ang salitang Kristiyano. Uulitin ko ho, ang paksa na tatalakayin is ano nga ho ba ang pagiging kwalifikasyon ng pagiging Kristiyano sa Biblia? O ano dapat ang unang gawin ng mga tagasunod ni Kristo kuno sa Biblia? Tandaan niyo, iba ang Kristo ng Quran, iba ang Kristo ng Biblia, na ito ngayon ang ilalahad ng ating pong kapatid na Ka Rashid Endasan. Ka Rashid? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng papuri ko sa salamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Napakaganda ng introduction mo kanina, no? Ano ba talaga unang-unang dapat gawin ng isang tao para masabing siya ay alagad ni Kristo, tagasunod ni Kristo, o Kristiyano? Kasi naman ang meaning ng Kristiyano, di ba? Ang kaulugan ng Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Tama? Amen. Ito, dati kang Kristiyano, di ba? Para maging Kristiyano ka, ano ba yung dapat gawin? Di ba? So, mahalaga yan eh. Kasi, yan yung pag-anyaya ng iba eh. Kaya iba yung nating pananampalataya, lalo sa Christianity. Okay, so, simulan siguro natin. Kanina, binasa mo yung 2 talata eh. Pero sa pagkakarinig ko sa'yo, wala naman akong narinig doon na utos na maging Kristiyano. Lalo na, hindi utos ni Jesus na maging Kristiyano. Pero magkagayon pa man,
Kung ang kahulugan ng Kristiyano ay sumusunod kay Kristo, ang ating pinag-uusapan ngayon, paano masasabi ikaw ay talagang sumusunod kay Kristo? O ano yung unang-unang dapat gawin ng tao para siya ibilang ni Kristo tagasunod niya? Malino ba? Ngayon, parang siya, magandang tanong yan. Simulan natin, ha? Ganito. Mabuti, Brother Knight, no? Para matumbok-hagan natin yung ating pong gustong ilahan dito. Ikumpara muna natin, kapatid, ang sinasabi ng Quran. No? Paano, halimbawa, yung paanyaya ng Quran sa atin sa pagpasok sa Islam. Basahin na natin sa Tagalog na kanay. Ang sabi dyan sa isang aya sa Surah Al-Baqarah. Ganito po ang ating mababasa sa Surah Al-Baqarah, sa chapter 2, verse 208, o versikulo 208. Ganito po ang ating mababasa. O mga sumasampalataya, pumasok kayo sa Islam ng lubusan at huwag ninyong sundan ang mga bakas ng demonyo. Tunay na siya'y para sa inyo ay isang malinaw na kaaway. Kasi utos ni Allah, ang pagpasok sa Islam, pumasok sa Islam ng lubusan, completely, at huwag natin sundan ang mga bakas ng demonyo. Tuloy pa, ano na? Sabihin mo, kung kayo ay umiibig kay Allah, ay sundin ninyo ako. Iibigin kayo ni Allah at magpapatawad siya sa inyo. Sa mga pagkakasala ninyo, si Allah ay mapagpatawad, maawain. Inuna muna natin yung isang pagiging Muslim para masabing siya ay Muslim, sumusuko sa kagustuhan ni Allah. Iniisa-isa lang natin. Una, tayo, nagtagubilin sa atin ang Diyos na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yakapin natin ang Islam. Pumasok tayo sa Islam ng lubusan with wholeheartedly, with sincerity. Pagkatapos, para masabing ikaw bilang Muslim ay talagang nagmamahal, umiibig sa Diyos kay Allah subhanahu wa ta'ala, merong itinagubilin sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng binasa mo. Ang sabi dito, Qul, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ang ganda ng sinabi, Brother Nepe. Kung kayo ay umiibig kay Allah, ay sundin ninyo ako. Para pala masabi natin talagang tayo ay talagang nagmamahal kay Allah, dapat sundin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano naman ang magiging kainatnan ng pagsunod natin kay Propeta Muhammad? Ang sabi, iibigin kayo ni Allah. Allah will love you and forgive you your sin. Pwede natin ba sabihin, Karasit, na ito rin ay magiging bunga ng ating pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? May napakabigat eh. Iibigin tayo ni Allah. At magpapatawad siya sa inyo sa mga pagkakasalan. Yung pala ang pakinabang nung tayo ay susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, Karasit, ito ang pangako ni Allah sa ating kung tayo susunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo masasabi, hindi ka totoong nagmamahal kay Allah, hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos, kung hindi ka sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang batayan ng pag-ibig natin sa Diyos, yung tayo sumusunod kay Propeta Muhammad. Sapagkat sa pagsunod natin kay Propeta Muhammad, magtatamo tayo ng pag-ibig. Iibigin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At papatawarin niya ang ating mga kasalanan. Hindi, no? Pagkatapos, itinuro pa sa Quran, kasi ito may kinalaman sa babanggitin natin namin sa pagiging alagad o tagasunod ni Kristo. Basahin natin yung susunod na aya, kapatid. Ito yung mababasa natin sa surah Al-Isra, chapter 17 ng Quran.
Ganito po ang ating mababasa mula sa pagkakaliwat sa ating wika. Itinagubilin ng Panginoon mo na wala kayong sasambahin kundi Siya, at sa mga magulang ay magmamagandang loob. Kung aabutan nga sa piling mo ng katandaan ang isa sa kanila o ang kapwa sa kanilang dalawa, ay huwag kang magsabi sa kanilang dalawa ng nakakasuya at huwag mong bulyawan silang dalawa. Magsabi ka sa kanilang dalawa ng marangal na salita. Ibaba mo para sa kanila ang pakpak ng kababaang loob, bahagi ng pagkaawa, at sabihin mo, Panginoon ko, kaawaan mo sila, gaya ng pag-alaga nilang dalawa sa akin noong bata pa ako. Ang Panginoon ninyo ay higit na nakakaalam sa anumang nasa mga sarili ninyo. Kung kayo ay magiging mga mabuti, tunay na Siya sa mga nagbabalituan, laging mapagpatawad. Yan ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagi ng pagiging Muslim natin, yung tayo ay may magalang sa ating magulang. Marunong tayong magandang loob sa ating mga magulang. At kung maabutan na sila sa piling mo ng katandaan, ay huwag kang magsabi sa kanilang dalawa ng nakasusuya at huwag mong bulyawan silang dalawa. Bawal mong bastusin ng magulang mo eh. Sabihin mo ng hindi magandang pananalita, bulyawan mo, sigawan mo, bastusin mo sa pagtawag. Ha? O, utos yan sa Quran eh. Yung pagkaalam sa magulang, pagkatapos tinuruan tayo. Sa banal na Quran, ibaba mo para sa kanila ang pakpak ng kababaang loob. Humble ka dapat sa magulang mo. Ha? At may pagkaawa at ipagnalangin natin sila. Panginoon, kaawaan mo sila, mga magulang natin, gaya ng pag-alaga nilang dalawa sa atin noong bata pa ako. Ang ganda ng tinuturo ng Quran. Kasi tinan mo kaling sabay na pagkasabi, itinagubilin ng iyong Panginoon na wala kayong sasambahin, kundi si Allah lamang. At sa mga magulang ay magmagandang loob kayo. Meron tayong gusto tumpukan dito. Ha? Kasi may kinalaman to kay Jesus Christ. Sa Quran, si Jesus Christ magalang sa kanyang ina na si Maria. Pakibasa nga, brother na. Ito yung mababasa natin sa chapter 19 ito. Malawalahat ng Quran. Yan po yung mababasa natin sa chapter 19 na Quranic pa rin. Basahin ko na, Karashid, sa Amerika. Ganito po ang ating mababasa. Nagsabi ito, tunay na ako'y lingkod ni Allah. Binigyan niya ako ng kasulatan at ginawa niya ako ng isang propeta. Ginawa niya ako ng isang pinagpala saan man ako naroon. Itinagubilin niya sa akin ang pagdarasal at ang pagkakawang gawa hanggang nananatili akong buhay. Ginawang isang mabuti sa ina ko at hindi niya ako ginawang mapaniin, masuwayin. Ang kapayapaan ay sumasakin sa araw na itinanganak ako, sa araw na mamamatay ako, at sa araw na ibabangon akong buhay. Ano sabi ni Kristo? Baga وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. And dutiful to my mother. Dutiful to my mother. Ginawang isang mabuti sa aking ina at hindi niya ako ginawang mapaniin, arrogant o pasaway. At pasuwayin. Kita mo si Jesus Christ mismo sa Quran. Ang Jesus Christ po ng Quran, magalang sa magulang, ginawa niya akong isang mabuti sa aking ina. Hindi niya ako ginawang mapaniin, mayabang, arrogant. Hindi niya ako ginawang masuwayin. Yan ang Jesus ng Quran. Yan ang Jesus ng Quran. Bakit? Meron kami gustong tumpukin dito nga, malalaman po nila. Yan si Jesus na anak ni Maria. Ito ay salita ng katotohanan na hinggil dito ay nagtatalo-talo sila. Mababasa po niyo ito sa 19 na kabanata po ng Quran, Surah Maryam. Yung talata po, 30 hanggang 30. Ngayon, ikumpara natin si Jesus Christ.
Yan ang Jesus Christ ng Quran, magalang. May galang sa kanyang ina. Ginawa niya akong isang mabuti sa aking ina. Hindi mapaningil at hindi masuwayin. Yung Jesus Christ ng Biblia. Ay ako hindi naniniwala dito sa Jesus Christ ng Biblia. Tingnan mo, paano niya ituring ang kanyang ina? Pakibasa mo. Ganito po ang ating mababasa sa Juan 2:4. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Kita mo, pag binasa mo yung unahan dyan, pakibasa mo ngayon unahan dyan sa Juan 1. Juan 1. Ganito po. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At nang inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan at nang magkulang ng alak ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Ito ba paggalang sa magulang? At saka Karasit, maliwanag sa konteksto ng talata na yung tinutukoy na babae dito sa talatang 4 ay ang ina ni Jesus. Si Maria. Na si Maria. Wala namang ginawang masama si Maria, concern lang siya. Oo. Kasi naubusan ng alak. Ito yung ginagamit ng ibang mahilig sa alak. Hindi raw kilter si Jesus Christ. Ang first miracle niya, he turns water into wine. Magkakain pa man, nung wala na raw alak, concern yung kanyang nanay. Masama ba naman? Wala nang mainom yung mga bisita. Gano'n na takbo ng story niya. Ano sinabi ni Kristo? Sa kanyang sarili, ina. At sinabi ni Jesus, sinabi sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Kita mo? Kayo po ba? Pwede niyong sabihin sa nanay niyo, babae, anong pakialam ko sa iyo? Anong kultura na kung saan magsasabi, yung ganitong pananalita sa ating nanay ay hindi kapastusan. Bastos yung Kristo ng Biblia eh. Bastos sa kanyang sariling ina. Matating mo sabihin ng sa kanyang sariling ina, babae, anong pakialam ko sa'yo? Kaya nga meron tayo nakalaban na na pastor eh. Si Kristo lumalabas, hindi sumusunod sa 10 utos eh. Oo. Tapos may isang pastor naman, ang palusot niya, hindi mo naman naintindihan para kasi si Kristo sa mga sandaling yan, nangungusap bilang Diyos. Kaya ganun niya tawagin ang kanyang sarili na palusot. Grabe namang palusot siya. Grabe ang palusot naman yan. Diyos daw sa pagkakataong ito, kaya binastos niya ang kanyang ina. Ikaw Diyos siya, sa pagkakataong ito, pastos na Diyos niya. Napakalaking kalapastanganan. Kita mo, sa Quran, ang sabi ni Kristo, ginawa niya akong mabuti sa aking ina. At hindi niya ako ginawang mapaningil, masuwayin. Iyan ang Kristo, yan ang Jesus ng Quran. Yung Jesus ng Bible, pastos eh. Magtaki mo sarili, sabihin mo sa tawagin niyo nga nanay niyo, babae, anong pakialam ko sa'yo? Parang lumalabas, walang galang. Walang galang eh. Yung Jesus ng Biblia, walang galang. O ngayon, tumbukin na natin, Brother Knight. Ano ang unang dapat gawin ng isang tao para maging Kristiyano? Ito po. Para maging taga-alagad. Sandali lang, anak. Ganito yan eh. Ganito yan. Bago natin tanungin yung pastor, bago natin tanungin si Pablo kung sino-sino pa, okay ba kung tatanungin natin si Jesus mismo? Diba, Brother Abdel? Si Jesus mismo, tatanungin natin, Jesus, gusto ko maging tagasunod mo eh. Anong gagawin ko? Bago natin tanggapin, may ibang pastor kasi tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo, Kristiyano ka na tagasunod ka. Yung iba naman Karasit ng qualification para maging Kristiyano ay kinakailangan magpabautismo ka. Pagkabautismo mo na, eto na, amen, hallelujah, praise the Lord, tapos magbibigay ka ng pira. Oo. Okay? Ito na mismo, yung maestro mismo tatanungin natin. Sa Biblia, yung Jesus ng Biblia, Jesus ng Biblia, ano po ang gagawin ko para maging tagasunod mo ako, mapabilang mo akong alagad mo,
mapabilang ako sa tinatawag na Kristiyano nang ibig sabihin ay sumusunod sa iyo. Pakibasa mo. Ganito po ang ating mababasa. English mo na. Sa Lucas or sa Luke chapter 14 verse 26. If anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, and sisters, as well as his own life, he can be my disciple. He can be my disciple. Yung pala unang dapat gawin eh. If anyone comes to me and does not hate, ano sa Tagalog? Pasahin natin Tagalog. Kung sino man tao'y pumarito sa akin at hindi napupuot. Ulitin mo, sino? Kung ang sino mang tao. Okay, kahit sinong tao pala. Kung sino mang tao. Well, tatanong natin yun, Jesus, ano bang gagawin ko para maging disipulo mo, tagasunod mo? Sumagot si Jesus ng Biblia. Ano sabi niya? Pakiulit mo. Kung ang sino mang tao'y pumarito sa akin at hindi napupuot sa kaniyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Anong pundasyon anong pundasyon ang dapat isaalang-alang para maging Kristiyano, Brother Knight? Muhi. Kanino? Sa tatay mo. Sa nanay mo. Dapat mamuhi ka muna sa tatay mo, sa nanay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapatid mo na lalaki, kapatid mong babae, at pati sa iyong sarili. Mamuhi ka sa mga lahat ng yan bago ka maging alagad, tagasunod ni Kristo. Yung nakakalungkot na siya. Ito ay hindi pinagtuturo ng mga pastor sa pulpito. Tinuturo ba yan sa church niya? Hindi. Bagamat, pag tinanong mo ito sa kanila, may lusot sila. Ang tinutukoy niyang kapatid is mahalin mo si Jesus Christ na higit sa buhay Hindi ganun mo. sinabi. Dapat ganun ang mababasa natin, Brother. Dapat ganun ang mababasa natin. Hindi naman sinabi, mahalin nyo ang tatay nyo, pero dapat mas higit na mahalin nyo ang Diyos. Ang nagsabi niya ang Quran. Tamo, basahin natin ang Quran. Ang pundasyon para maging alagad ka ni Kristo, ayon sa Biblia, ayon kay Kristo mismo, dapat mamuhi ka. Yun ang inutos niya eh. Mamuhi ka muna sa tatay mo, sa magulang mo, sa lahat ng tao. Pero sa Quran, ito sinasabi, kabaligtaran, ang sabi sa Quran, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ang sabi diyan, pakibasa mo sa Tagalog. Kung ang mga magulang ninyo, sabihin mo, kung ang mga magulang ninyo, ang mga kapatid ninyo, ang mga kabiyak ninyo, ang angkan ninyo, ang mga ari-ari, ang nakamtang ninyo, ang isang pangangalakal na kinakatakutan ninyo, ang katumalan nito, at ang mga tirahang kinalulugar ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa kay Allah sa sugo niya sa pakikipagbaka alang-alang sa landas. Ibig sabihin dito, tinutulong tayong magmahal sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating mga anak. Pero, ang babala sa atin, kung ang pag-ibig natin sa ating magulang ay higit pa, pati negosyo natin, pati kayamanan natin, ay higit pa ang pag-ibig natin sa mga yon kaysa pag-ibig natin kay Allah. O yun ang binibigyan tayo ng babala. Ibig sabihin, kanina nabasa natin, di ba, utos ni Allah, mahalin natin, sundin natin ang ating mga magulang. Pero, situit na yung pag-ibig natin sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating kayamanan, hindi ihigit
sa pag-ibig natin kay Allah. Malinaw ang turo ng Quran eh. Ha? Malinaw ang turo ng Quran eh. Kasi sabi dito, then wait until Allah brings about His decision, and Allah guides not the people who are rebellious. Ibig sabihin, your love should not exceed your love to your parents, your love to your wives, your love to your children, your love to your wealth, should not exceed to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuruan tayo yung kay Kristo sa Biblia. Iba, dapat mamuhi ka, may pag-ibig ka sa tatay mo, may pag-ibig ka sa magulang mo. Dapat, alisin mo yung pag-ibig na yon, kamuhian mo sila. Basahin nga natin yung English ulit. Yung isang translation ng English ka. Yun mo pakibasa. Ito po ang ating mababasa. If any man come to me, Okay, if any man came to me, and hate not his father, na hindi namumuhi sa kanyang ama, and mother, sa kanyang ina, and wife, sa kanyang asawa, and children, sa kanyang mga anak, and sa brethren, kanyang mga kapatid, and sisters, kanyang kapatid na babae, ye, and his own sa life kanyang also, sariling buhay. he cannot be my Hindi disciple. siya pwedeng maging alagad o tagasunod o Kristo. Sa mga kapatid, brother na, anong gagawin natin pag tayo gusto nating maging tagasunod ni Kristo? Dapat Mamuhi. mamuhi. Hate your parents. Ito, hindi maririnig sa sinasabi ng mga pastor. At saka Rashid, ang kabilang kasi pag namuhi ka na sa magulang mo, matatanggal na rin yung pagrespeto mo sa kanila. Yes, natural. Pag may pagkamuhi ka, wala kang respeto. Oo. Ngayon, ang nagtuturo ng pagkamuhi, ito, hindi Islam. Ako, Yes. At saka Rashid na, aliliwanagin natin. Maliwanag sa turo ni Propeta Muhammad SAW na kinakailangan magbibigay tayo ng galang sa ating mga magulang. Isa yun sa kanyang mga tinuturo. Halimbawa, babasahin ko po ang kitab na 100 Hadith about Islamic manners, na ito po ay mababasa sa page 52. Babasahin ko na sa wikang English, Rashid. At ito po ay niriwaya o nagbigay nito ng pagsalaysay si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ganito po ang ating mababasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu reported, I asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which of the deeds is loved most by Allah? Tinanong niya, alin ba yung mabubuting gawa na pinakamamahal ni Allah o minahal ni Allah? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Salah at its proper time. I asked what the next. He, sallallahu alaihi wasallam, replied, kindness to parents. Yan ang pala yung pinakamabuting gawain na magagawa natin bilang Muslim. Una-una, sala Salah, sa kanyang takdang oras at pagkatapos niyan, kindness to kabutihan, paggalang sa ating mga magulang. Focus yan eh. Pero pala yung Jesus pala ng Biblia, the very foundation of to become a Christian, for you to become a Christian according to Jesus Christ, the very foundation is what? Hatred. Hatred to who? Hatred. You should hate your parents. Dapat mamuhi ka sa iyong sariling magulang. Mamuhi ka sa asawa mo. Kaya kung mahal mo magulang mo, asawa mo, anak mo, at kapatid mo, pag ikaw magiging alagad ka ni Kristo, tagasunod ka ni Kristo, hindi ka pwedeng maging alagad, sabi niya. Kailangan mamuhi ka muna. Yan ang pangungot ngayon. Sige, nag-aantay po kami ng gustong sumagot. Alam na natin yung mga palusot nila dyan. Pero hindi mo binasa lang naman natin yung talata eh. Diba? Ano sinabi? Not his father. Kailangan yun eh. Sa Tagalog, binasa natin, basahin natin ulit. Kung ang sinumang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, kapatid na lalaki, kapatid na babae, o pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Yan ang utos ni Kristo. Sa Rashid, may singit ko rin naman sa talatang iyan. Hindi nila maaaring ikatwiran sa atin na yun ay figurative of speech. Oo, kaya yun ang hirap eh. Kasi, Pag may nabasa ka sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig, hindi na sinasabing ano yun, metaphorical. metaphorical. Kasi maging sa pagkakahanay nito, sa kanyang sentido, kumon, sa wikang Tagalog,
ay talagang maliwanag na ito'y literal. At kung titignan din natin, ipapasok na rin natin ito kasi ang aklat ng Lucas ay naisulat sa Grego, ang lahat ng naisulat sa Grego ay literal. Therefore, literal din yung talatang ito na dapat mamuhi ka sa mga magulang mo. Yan ang problema. Ayan, mayroon bang nila? Yan aming binabahagi namin sa inyo. Masamantala, pero bago tayo magpaalam. Oo, Karashid. Ito po isa sa mga bagong kape ng kape talakaya. Paki-close up na Mr. Cameraman. Ha? Yan. Ito Yan. Ito po ay may tongkat ali at saka maka at saka ginseng and ganoderma. Okay? Ito po ay 3-in-1 instant coffee. Napakasarap po nito. Isa po ito sa mga kape dito sa kape talakayan. Kape talakayan. Ayan po. Na amin po ang ipinopromote po sa inyo. Matikman po ninyo. Marami kayong klase ng kape na matitikman po ninyo. Arabica, Robusta, at yung mga haliming nasabi natin na dyan na coffee, 9-in-1 coffee naman po. Ito naman, Revitalize, meron pong tongkat ani, taka ginseng, taka ganoderma. At saka, Karashid, ito lang masasabi natin. Pag pumili sila ng ating mga kape dito, hindi sila magsisisi dahil makakatulong din sila sa dawa. Yes. Most especially yung Robusta natin, pati yung Arabica natin, dahil ikaw mismo ang gumagawa nun. Ito po, kape talakayan, the only coffee restaurant na kung saan may kahawa. Dito po may masigla po ang talakayan na nagagawa po dito sa pagitan po ng Islam at kaibayo natin ang pananampalataya. Pansamantala, magpaalam tayo, Brother Knight. Yes, Rashid. Ito po ang inyong kapatid na si Brother Knight Manino na bumabati po sa inyo na naway ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sumayin nyo na ba ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala? At Rashid, huli pananalita. Ito po si Karashid Indasan. Sana patuloy po kayong sumabaybay sa mga amin pong ipinapalabas na serye na may kinalaman po sa comparative religion. Dito po sa Kape Talakayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.